Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang plano ng General Santos City LGU na ideklara si Auntie Claire Castro na persona non grata. Okay, advertisement muna tayo. Meron tayong stock ng dark chocolate. Kaya dito kayo mag-order yung mga interesado. 0916-9000-997. Limited lang po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagnenegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw dahil napaka-sustansya at napakasarap. Gusto ko lang din matulungan ang mga farmers, cacao farmers ng Bukidnon para maibenta ang kanilang produktong tablia, sekwate, or dark chocolate. Ito na sa video posted by Brigada News, General Santos City. Yusek Castro planong ideklara na persona non grata sa Gensan, sabi dito. Pakinggan natin ang balita. Di plano karon sa Gensan City Council ang pagdeklara isip persona non grata ni Undersecretary Attorney Claire Castro. Sina po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Nakapukaw sa atensyon sa pipila ka miyembro sa Gensan City Council ang pamahayag ni Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro kalabot sa pipila ka magtutudlo dungan sa nahitabong Sambuanga shooting nga gikalambigitan sa estudyante sa sesyon Martes sa buntag Agosto 25 ni kasamtangang tuig gumikan sa teacher remark ni Castro. Giplano ni Vice Mayor Jose Edmar Yumang ang pagluso og resolusyon nga mo deklara kang Castro nga unwelcome o persona non grata sa syudad. And she makes such kind of remark, and a lawyer as she is. Actually, I am going to pass by the next regular session. The resolution declaring Yusek Castro persona non grata. I sympathize. Here in General Santos, Dugang sa Vice Mayor, dili niini madawat ang pagbasol ni Castro sa mga magtutudlo sa pagkawalay batasan sa pipila ka magtutungha. Samtang luyo sa pagsaway og panawagan nga mangayo si Castro og pasaylo, gibarugan niini ang pamayag nga dunay pipila ka teacher ang misupak sa moral standards. In the heart of changing lives. Ako, si Brigada Richelle. Yan, ang gandang balita ito. Sana matuloy. Kasi Vice Mayor na yung magpasa ng resolusyon. Alam mo, kung Vice Mayor ka, may control ka sa mga sangguniang panlunsod. Kaya ipagdasal po natin, magdarasal ako na matuloy ito para maleksyon naman si Auntie Claire. Dapat sana humingi na siya ng apology. Ayaw niyang humingi ng apology kaya hindi yan matapos-tapos na issue. Sabi niya, wala. Nagpaliwanag na ako eh. Hindi ko naman nilalahat. Oo nga, hindi mo nilalahat. Kaya lang pansin niyo yung pagsasalita niya, nandun yung tono niya na parang galit o talagang, hindi siya, walang karispa-respeto sa mga teachers. Ako nga, guro ako. 4 years muna akong nagturo bago nagsundalo. Kaya nasaktan din ako yung ganong remarks na ilang guro. Kahit sabi niya ilang guro. Dapat, kung maganda pa ang ni Castro, humingi na sana ng paumanhin. Tapos na sana ang issue. So, sana, ulitin ko, sana matuloy ang Gensan Council na magpasa ng resolusyon na persona non grata at sana may mga susunod pang mga siyudad na mag-declare din sa kanya na persona non grata. Malala ko sino ba yon? Richard Poronda ba yon? Hidarian?
Noong last year yun, nung tinawag niyang mga taga Mindanao na parang wala sa kabihasnan. Sub-Saharan Desert daw ang development sa Mindanao. Oh, ang daming mga LGU na nagdeklara kay Richard Hidarian na persona non grata. Kasi buong Mindanao, pinahiya niya eh. Akala niya sa Mindanao na walang... O kanina may nabasa akong post of the highly urbanized cities in Visayas and Mindanao. Nangunguna ang Davao City sa what's this? Sa laki ng gross domestic product, 600 billion plus. Pumapangalawa lang ang Cebu na 300 billion plus. Pangatlo ang Cagayan de Oro City. So, maraming ang Mindanao is really a land of promise, I tell you. Kasi ako, taga Luzon kaming mag-asawa. Kaya lang nung na-assign ako Mindanao noong 1985, nakita ko ang potensyal ng Mindanao. Kaya up to now, permanent resident na kami ng Mindanao. Mura ang bilihin, lalo na isda, gulay, at magaan talaga ang buhay sa Mindanao. But balik tayo sa Jensan. Salamat sa Vice Mayor, nakalimutan ko na yung pangalan, na umaksyon siya. And I'm sure, maraming matutuwang teachers sa balitang ito na at least merong LGU na umaksyon para mabigyan ng leksyon itong anti-clear natin na akala niya kung magsalita na lang, parang wala siyang pakialam sa epekto ng kanyang sinasabi. Kaya nga negative na ang rating ng kanyang amo, ang kanyang presidente. Yung WR numero, yung pinaka-latest na lumabas. Negative 22% ang kanyang net approval rating. Ang isang dahilan diyan nakakatulong sa pagbagsak ng rating ng Pangulo ay walang iba kundi si Auntie Claire Castro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Kaya salamat sa inyong panonood palagi sa ating mga videos, lalo na yung mga hindi nag-i-skip ng ads. Sana panoorin nyo ang video na ito. Diri sa panimalay ni Ronald Kayuhay nga taga Sitio Kalapat, Tagbak, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang iyang atop nga trapalang, sumuni siyang natabangan sa yero ug karon mag-atop na ni siya, so pulian na niya ang iyang atop nga trapalang ug muna ni ang itsura sa ilang pagpuyo. So muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis kataas, ug mo pod ni ang lansa nga gitabang. Ay, magyan. Mag-schedule ka na. Boy. O karon naman na gid sa pagatop ang ginatabang nga yero. So tapulian nito ilang atop nga trapal lang. Lagi ko ayo kaya akong atop nailista na gyud og yero nga nakaluoy na gyud ko magulan kay awa kong balay tanan na kayo buslot Na kung gabi magunsa lang mo. magkuan na gid mi sa akong anak magkuan na lang mi og mga silupin para lang dili kay mabasa. Luoy na gid kay mi diri. Salamat mi karon kay nailista na gyud akong atop nga trapal. Salamat na gid sa Ginoo. Salamat pud kaayo.